Ikatlong beses na itong pagpunta ni Ish sa katimugang bahagi ng quarry dahil naniniwala siyang may natitirang bakas pa ng piyait doon. Subalit habang naghuhukay, nakagat siya ng isang rattlesnake snake. Sinusugat niya ang kanyang kamay upang subukang higupin ang lason. Nang kukuha na sana siya ng cellphone para tumawag ng tulong, nahulog ito sa butas. Tumakbo siya sa gubat patungong kubo sa pag-asang makatawag agad sa ospital. Ngunit pagdating niya, nagsimulang manghina ang katawan niya at nawalan ng malay habang nilalabanan ng kanyang katawan ang lason. Sa sumunod na mga oras, tiniis ni Ish ang pinakamalalang sakit sa buong buhay niya habang nilalagnat ng mataas. Nang magising siya, namagana ang kanyang kamay at hindi pa rin siya makabangon upang humingi ng tulong. Kinagabihan, may dalawang lalaking nagtangkang pumasok sa kanyang bahay. Nang matuklasan nilang may sakit ang nakatira, umalis na lang sila nang hindi siya tinulungan. Ilang araw na nakahiga si Ish sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit nang nakabangon siya, napansin niyang halos maghilom na ang sugat niya. Uminom siya ng tubig at muling natulog. Kinaumagahan, ganap na siyang gumaling. Pagkaligo, napansin niyang makapal na ang alikabok sa kanyang kotse, na para bang matagal na itong hindi nagamit. Pagdating niya sa San Francisco, laking gulat niyang abandonado na ang buong syudad at nagkalat ang mga bangkay sa lansangan. Habang naglalakad, nakita niya ang mga sasakyang militar at mga katawan sa loob ng kotse. Sa isang karatula, may nakasulat na mensahe, dahil sa pandaigdigang impeksyong dulot ng isang mataas na nakakahawang pathogen, isinara na ng gobyerno ng Ihya ang mga evacuation center. Doon niya napagtanto ang buong nangyari habang siya'y wala. Nagpunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang at nakita niyang inabutan ng pathogen ang pamilya niya habang kumakain. Natagpuan niya ang bangkay ng kanyang ama sa kama at ang ina sa banyo. Umiiyak siyang naghukay ng malaking butas sa likod ng bahay upang ilibing sila at nagpaalam. Kinagabihan, natulog siya sa dating silid. Kinaumagahan, nagtungo siya sa simbahan at tumambad sa kanya ang bangkay ng dose-dosenang mananampalatayang umaasang maliligtas ng Diyos. Pumunta siya sa supermarket upang kumuha ng gamit para sa survival at nagtangkang umalis sa lungsod, ngunit sarado ang tulay. Nagalit siya at napagtanto na kalsada lang ang kanyang tanging daan. Nagmaneho siya patungong Los Angeles na iniwan na rin ng mga tao. Matapos maligo sa rooftop pool ng isang hotel, bumaba siya sa bar at laking gulat niya nang dumating sina Milton at Ann. Ikinuwento ni Milton sa kanya ang lahat ng nangyari sa nakaraang 3 linggo sa pamamagitan ng isang video. Matagal nang nagkita sina Milton at Ann sa parehong hotel at mula noon ay nagtangkang malimot ang sakit sa pamamagitan ng alak. Kinaumagahan, kumain silang 3 ng nilutong pagkain ni Milton. Ibinunyag ni Ish na plano niyang hanapin pa ang ibang nakaligtas. Doon niya nadiskubre na may plano sina Milton at Ann na manatili sa hotel hanggang maubos ang kuryente at pagkain, at kapag dumating ang oras, magpapakamatay sila gamit ang baril. Tanong ni Ish, bakit hindi na lang sila maghanap ng ibang paraan para mabuhay? Ngunit para sa dalawa, wala nang saysay ang mabuhay. Sa puntong iyon, nagpa siyang umalis si Ish upang hindi mahawa sa kanilang pagkalugmok. Nagmaneho siya ng malayo hanggang biglang huminto nang makita ang isang aso sa gitna ng daan. Inampon niya ito at pinangalan ng Lucky. Isinama niya si Lucky pabalik sa lungsod at dumaan sa aklatan upang kumuha ng iba't ibang aklat. Bumalik siya sa bahay ng kanyang mga magulang at bumuo ng panibagong routine kasama si Lucky. 1 taon silang namuhay, pilit na pinipigilan ang pagkabaliw kahit paminsan-minsan ay sumasagi ito. Noon, iniisip niyang pagpapala ang pag-iisa. Ngayon, sumpa na ito. Isang araw, may nakita siyang usok mula sa isang tsimenya. Sumilay muli ang pag-asa. Tumungo siya sa pinanggalingan at doon nakilala si Emma. Sa unay natakot ito at tinutok ang baril, ngunit nang matiyak na hindi siya banta, pinatuloy siya at inaya pang magpalipas ng gabi. Kinaumagahan, inimbitahan ni Ish si Emma na tumira sa kanya upang magsama sa hirap at ginhawa. Habang sinusuri ni Emma ang lupa sa hardin, dali-daling pinutol ni Ish ang lubid na nakasabit sa kisem,
senyales na nawalan na siya ng balak magpakamatay. Nakita nilang may mga daga sa bahay at nagtungo sila sa supermarket upang bumili ng lason. Habang namimili, nakita ni Emma ang bangkay ng isang ina at sanggol. Hindi pa rin siya sanay sa ganitong mga eksena, ngunit determinado siyang mabuhay. Ilang araw pa lang ay sanay na sila sa isa't isa. Bumuo sila ng relasyon na may tiwala at paggalang, at nagplano ng bagong buhay. Si Ish ay nagtayo ng solar panel ngunit nabalian ng paa sa aksidente. Tinulungan siya ni Emma na nagsabing namimiss niyang makasama ang ibang tao. Pagkalipas ng ilang linggo, sinabi ni Emma na buntis siya. Nabalisa si Ish sa balitang ito, ngunit pinakalma siya ni Emma. Kinabukasan, nagtungo siya sa aklatan para magbasa ukol sa panganganak. Lumipas ang mga buwan, naging maselan si Emma sa pagkain. Isang araw, nanasa siya ng karne kaya nangaso si Ish. Kahit labag sa kalooban, pinatay niya ang isang baka at sinunod ang aklat sa pagputol ng laman nito. Habang ginagawa ito, nanlambot siya at kinailangang magpahinga. Nang matapos, tinapon niya ang mga bahagi ng baka at natapos ang solar panels. Ngunit dahil walang mga predator, dumami ang daga sa syudad. Kinagabihan, dumating ang mga daga. Pinutukan ni Emma habang sinusunog ni Ish ang mga tira-tirang bangkay ng baka. Ngunit nakapasok pa rin ang ilan. Naalala nilang naiwan si Loki sa labas. Nang buksan ni Ish ang pinto, sumugod ang mga daga. Buong gabi silang nakipaglaban. Naligtas si Loki, at kalaunan, ang mga pusa sa lansangan ang tumalo sa daga. Nang dumating ang araw ng panganganak ni Emma, sinuportahan siya ni Ish. Walang komplikasyon at ligtas ang lahat. Sa ika-6 na taon ng apokalipse, nakabangga si Ish ng hayop. Isa pala itong batang babae. Hinabol niya at inalok ng tulong si Evie. Natakot ito ngunit kalaunan ay sumama sa kanya. Dinala niya ito sa kanyang pamilya. Sa umpisa, tahimik si Evie at galit sa lahat. Ngunit dahan-dahang napalapit kay Maureen. Habang naliligo si Evie, nakita ni Maureen sa kanyang bag ang notebook ng mga madidilim na guhit. Si Ish at George ay nagtungo sa dating tahanan ni Evie at natuklasan na nagkaroon ito ng trauma. Nagtulungan ang pamilya upang ampunin si Evie at bigyan ng bagong simula. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang ikatlong anak nina Ish at Emma. Lumipas ang panahon, dumating ang pamilya ni Molly na nakabasa ng mensaheng isinulat nina Ish 7 taon na ang nakaraan. Pinatuloy sila. Bagamat may alinlangan, pumayag si Ish. Sa kalaunan, nagtulungan silang lahat. Nabuntis si Jean, sinundan ni Maureen. 3 pamilya na ang nakabuo ng isang maliit na komunidad. Sa ika-13 karawan ni Heather, nawawala si Loki. Natagpuan ni Ish ang bangkay nito sa ilalim ng punong nabuwal. Inilibing niya ito. Ngunit dumating ang isang kogar upang atakihin ang mga bata. Tumalon si Ish at nilabanan ito. Dahil dito, muling nagsalita si Evie. Tinulungan siya nina Emma at Molly na siyang pumatay sa hayop. Naka-recover si Ish. Lumipas ang ilang taon, naglakbay sina Heather at Rafe upang makita ang mundo. Ngunit namatay si Rafe sa isang pag-atake. Nakilala ni Cory mula sa totoo na sisilas ang salarin, ngunit di niya sinabi. Samantala, sinisikap ni Ish iligtas si Joy na may sakit. Pumunta siya sa abandonadong ospital upang kumuha ng gamot. Doon siya nagdasal at humingi ng kapalit para sa kanyang anak. Ngunit huli na namatay si Joy.